kami nasa jeep sa Marikina, from Amoranto to Marikina. Hindi tumagos yung bala. Ang sabi doon, niligtas siya ni Jesus. Brother Chris, nayawan, nasan? Brother Chris, bago tayo tatalo ng 3 beses, maikling patotoo lang. Brother Chris, nandyan? Okay, maikli lang. Testigo po ako, patunay. Naghahakot po kami ng upuan, first batch, dahil merong gawain sa Marikina, from Amoranto to Marikina. Hakot namin yung upuan, yung kulay green na upuan. Hakot kami, nasa jeep. Siya nasa pinakalikod, nakasabit. Ako nandun po sa pinakagilid po niya. May nagtatakbuhan, mga minamahal. Nagkainitan dahil nagiinuman. Hinabol nung kainuman na may baril. Traffic po. Traffic po siya. Ikaw na magkwento. Amen, praise the Lord. Magpatotoo. Nangyari po ito way back 1993 nga po sa dako ng Marikina. Natunay nga po, andun pong himala na pag-ingat ating pinakamalapay sa amin na sapagkat napag-utusan nga po kami na maghakot ng bangko mula Amoranto papuntang Marikina, mga minama. Natunay nga po noong time na yon, punong-puno po yung aming gamit na jeep sapagkat ang gamit nga po namin jeep. At ang laman po nito mga bangko, mga minamal, talagang hindi po kami magkakasya sa loob. Ngunit ang himala natin pinakamalapay sa mga minamal sapagkat alam niyo po natapat po kami sa isang iskinita nga po na may mga kabataan na nagiinuman na tunay nga po nung kanilang pag-iinuman na to ay nauwi po sa isang kainitan nga po mga minamal at hinabol po nila yung mga kanilang kasama. At noong time na yun mga minamahal, ito mga kabataan na to may mga dalala po palang baril mga minamahal. Yung isa nasa likuran ko po, mga minaman na galing di po sa eskinita, may daldala pong baril, pati yung kabataan na kailang humabol, mga minaman. Sapagkat nung time na yun, nung pabalik na po sila, to be shorten na nga po mga minamahal, bumalik po itong mga kabataan na to na hindi po nila naabutan yung kanilang mga hinahabol na kapwa nila kabataan. Nung isang kabataan na nasa aking likuran, sabi niya, bro, nahabulan mo ba yung mga hinahabol? Habol mo, sabi niya. Ang sabi po, hindi. Alam niyo po mga minamal, yung init ng ulo po ng mga kabataan ay mga minamal na baling po sa amin, mga minamal, sapagkat nakatingin po kami noong time na yun, in between 8 to 9 in the evening, kasagsagan po ng traffic. At doon tamang paabante na po yung mga jeep, mga minamal, yung isang kabataan nga po, mga minamal na nakasukpit yung baril sa kanyang likuran. Hinugot po ito, mga minamal, at sabay kalabit. Tinutok po sa amin at sabay kalabit po ng 3 beses. Isang dipa lang siya, isang dipa. Ang distance lamang po mga minamal, malapit lamang po mga minamal sa akin yung kabataan na to. Ngunit alam niyo po mga minamal, ang banggit ko po sa aking isipan, sabi ko, hallelujah in Jesus' name. Rinig ko po mga minamal yung pagpitik po ng fire pin sa baril na yan. At alam niyo po mga minamal, nung pagdating po namin ng Marikina nga po mga minamal sa Marikina Sports Complex, tinanong po ko ng mga kasama ko ano nangyari. Sabi ko nga nabaling sa amin ang init ng ulo ng mga kabataan na to. At pagbalik nga po mga minamal, nandun pa po mga kabataan na to nagiinuman at hindi kalayon sa pinangyarihan. May isang police station nga po doon mga minamal at ito aming nireport mga minamal. Rumuspondi po agad sila nung time na yun mga minamal at na-penetrate po nila yung lugar. At nung time na yun mga minamal, tinanong ko ilang baril ang ginamit. Ang sabi ko po 2 ang nakita ko. At nung hinanap po itong baril na to mga minamal na nahanapan po nito dito sa isang bag mga minamal, yung isa nasa halamanan. At dinala nga po sila sa presinto mga minamal. At sabi po ng pulis, nung time na yung mga minamal, nung nailabas po yung mga baril na yan sa lamesa niya mga minamal, sabi niya gano'n, kung talaga sila ang bumaril sa inyo, ituro mo, boy, sabi niya gano'n, ituro mo sa akin kung ano yung baril na ginamit. Alam niyo po mga minamal, pares po yung baril na ginamit na nandun mga minamal, ngunit sabi ko malapay na ikaw nakakalam ko yung baril na ginamit. Tinuro ko po yung baril na yan mga minamal at sabi po ng pulis, lumabas ka na. Paglabas ko po mga minamal sa pintuan na yan at hindi po nakasara, nakasilip po ko mga minamal. Pagbukas po nung inspector ng pulis na yan, nung baril na yan mga minamal, andun po yung 3 bala mga minamal na tinamaan po ng fire pin, ngunit hindi po pumutok. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At tunay nga po, andyan ang pag-iingat lagi sa atin natin pinakamalas. Kung tayo lamang po ay lagi manalig sa ating pinakamalapay Jesus. Kung siguro hindi po tunay ng gawain na ito, mga minamahal, 6 feet below the ground na po ko ng time na yun. Hallelujah. Ang lahat ng po po niya, pagpapasalamat tayo sa ating Saglit. Isa pa. Dapat po, hindi na po ito naglalakad. Maputulan na ng paa. Sige, isa bang patotoo bago tayo tatalon 3 beses. Amen, praise the Lord. Last year nga po mga minamahal, ang isang himala sa akin ating pinakamalapay sapagkat diabetic patient po ko mga minamahal na tunay nga po umabot po ko ng 550. Na tunay nga po aking sugar na yan mga minamahal.
himala po sa akin ating pinakamalapis yung last year mga minamahal sapagkat nung time na yun na dinala po ko sa ospital mga minamahal upang magpa-check up lamang po mga minamahal. Ngunit tunay nga po mga minamahal, ang sabi sa akin ng doktor sa itsura po ng aking paa, tunay nga po mga minamahal, puputulin na po yan mga minamahal. Sapagkat sabi po ng doktor talaga mataas po yung aking sugar. Kung hindi ko daw po ito ipapaputol mga minamahal, yun daw po ang dahilan na aking, baka yun ang dahilan na aking ikamatay. Ngunit ang himala natin, pinakamalapay, nag-release po ko ng faith mga minamahal na tunay nga po, sabi ko sa malapay noon na bigyan niya po ang kalakasan na tunay nga po, sabi po sa akin, mag-release ka ng faith. Sabi po natin mga beloved Almeida children na tunay nga 100% na pananampalataya. Alam niyo po yung mga minamahal, yung 100% na yan, mga minamahal sa ating mga baguhan na tunay nga nandito po. Nag-release po ko ng faith mga minamahal. Hindi po ko nagpaputol ng paa na yung mga minamahal. Amen. Sabi po sa akin ng doktor, bakit hindi ka magpapaputol? Baka yan dahil na ikamatay mo. Sabi ko, Dok, marami na, sa gawain namin, marami ng himala sa akin ating pinakamalapay sapagkat mula na ako'y naglingkod sa ating pinakamalas, andyan ang mga pagpapala na po sa akin ating pinakamalas sa mga himala. Ngunit yan ang himala na yung mga minamahal naging matatag sa akin upang ako'y maglingkod na magpatuloy na maglingkod sa ating pinakamalapay Sus. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko pa pinaputol na paanan. Sabi po ng doktor, hindi na rin po ako makakalakad sapagkat tunay nga po bulok po yung aking mga ugat at mga buto sa paa. Ngunit yan mga minamahal, yung sinabi ng doktor na hindi ako makakalakad. Himala na ating pinakamalapay, nandito po ko ngayon sa inyong harapan. Amen. Buong buo po aking paanan na akin na po ito nilalakad. Ang tunay nga po na patuloy nagpapagamit sa ating pinakamalapay, na patuloy naglilingkod sa ating pinakamalapay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless sa ating beloved Brother Chris. At lahat ng pagpupuri, tangi sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pagluluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Wala tayo dito kung wala ang tinuro ng ating beloved Paris in the Lord. Amen. Wala tayo rito mga minamahal na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon kung wala ang ating Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ngayon mga kapatid, tayo po ay tatalon 3 beses.